Hello everyone! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito, huwag nang mahiya, i-subscribe at i-click agad ang notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Ayan, nagbabalik na po tayo para sa ating panibagong pampaswerte na maaaring makatulong din sa ating buhay. Kaya naman, wag na nating patagalin, simulan agad natin itong ating mga pampaswerte, ura-urada na. Disclaimer muna, ang gagawin natin mga pampaswerte today ay para lang doon sa mga naniniwala ha. Ayan, alam natin na hindi naman lahat sa atin ay naniniwala talaga sa mga ganitong klaseng pampaswerte o mga pamahiin. Pero kung ikaw po ay open-minded pagdating sa mga ganitong mga pampaswerte, perfect na perfect to para sa iyo. Kung mapapansin nyo sa ating mga previous vlogs, ayan, ginawa natin itong mga pagsusunog ng dahon ng laurel, mga laurel ay nilagay sa bigas o di kaya sa asin, ayan. Ngayon naman, ibabalik natin itong dahon ng laurel. Pero alam nyo ba, ito yung magandang balita. Sinasabi na mayroon pala itong tamang pamamaraan ng pagsusunog ng dahon ng laurel. Hindi lang yung nagsusunog-sunugan ka lang dyan, kumbaga, no? Mayroon tayong mga pamamaraan na mas epektibo, mas malakas ang enerhiya, at ayon pa nga sa Feng Shui na mas mabisa talaga ang araw ng Linggo, Martes at Biyernes. Lalong-lalo na pag ito ay ginawa mo tuwing umaga o bago pagsikat ng araw. Pero alam nyo rin ba na pwede pala natin gawin ito tuwing gabi? Tama, maaari din po kayo magsunog ng dahon ng laurel kapag gabi. Pero kailangan po bagong buwan or new moon. Kaya itong darating na August 30 po ay napakaswerte po para doon sa mga may hilig at naniniwala talaga pagdating sa mga pampaswerte at naniniwala din pagdating sa mga Feng Shui. Dahil pinapaniwalaan po na new moon ay mabisang ritual na kung saan nakakapag-attract ng maraming biyaya na sa mga Chinese Feng Shui. Kapag new moon po ay talagang malakas pala ang enerhiya nito. Gagawin na natin itong tinatawag nating pagsusunog ng dahon ng laurel na kung saan mabisang gawin nyo po ito tuwing bagong taon. Ay, baliktad. Bagong buwan. Ayan, nagkamali tayo. Bagong buwan pala. Kaya, ang mga kinakailangan lang po natin ay dahon ng laurel. Kahit ano po, malaki, maliit, pwede po, wala pong pinipili kung anong klaseng dahon po ang pwedeng gamitin. Kumuha po tayo, kahit mga 3, 5 o higit pa. Pwede po kahit anong kailangan na pwede nyo pong isulat o hilingin na gusto nyo pong makamit o gusto nyo makuha, ay pwede nyo pong isulat dito. Kailangan nyo rin ng ball pen o di kaya pencil pen, marker pen or anything na may pen. Kailangan din natin ng kandila. Mainam po na gumamit po kayo ng puting kandila. Pag puting kandila po ay general, lahat na po yun. Sinisimbolo po ng purity. So para hindi na po kayo mabothered or mag-isip pa ng ano-ano, so, mas mainam gumamit na lang po kayo ng puting kandila. Kailangan po natin something aluminum or stainless, mga ganito. Para dito nyo po ilalagay kahit yung ceramics bowl or glass bowl, pwede po. Kailangan din natin ng hawakan. Baka mapasok na naman tayo, no? So, bago ko makalimutan pala, yung mga kailangan or gusto nyo pong makamit, ayan, naglagay pa ako ng mga sample na pwede nyo pong gawin. Mga sample pa lang to. Nasa inyo po kung ano mga kailangan na gusto nyo pong makamit, gusto nyo makuha. So, dito nilagay ko money. Ayan. Number 1 yan. Ayan, nilagay ko dito money. Lahat tayo kailangan talaga natin to. So, lalong-lalo na sa ating mga kapwa OFW din, no? Kailangan natin talaga to. Ayan, health, kalusugan, napaka-importante po dahil lahat ng bagay, kahit gaano ka karaming pera, kung ito may problema ka dito, wala rin yan. So, kailangan may balance. Kailangan natin ng abundance. Ayan, tama. Kapayapaan or peace. Kailangan talaga to natin. Tulad sa ating mga pamilya na palagi nag-aaway, magulo, ganon, maraming mga problema na dumadating, di ba? So, kailangan talaga natin to. Lahat ng uri ng kapayapaan. Ayan. Ito para sa negosyo.
tulad sa atin dyan, maka-adjust natin dyan na may mga negosyo din. Ayan, mainam na ito para po mas lalong lumago ang ating kabuhayan, di ba? So, wag na natin patagalin. Nandito na yung kandila, matutunaw na siya. Ayan, so simulan natin agad-agad. Kailangan po, bago nyo po ito simulan, kailangan open-minded po kayo, positibo po kayo sa gagawin nyo. Kailangan wala pong distraction. Kailangan na walang nakakakitang kayo-kayo lang. Para yung energy talaga na absorb, para yung mga negative vibe na maaaring pumasok o makadisturbo sa atin, di ba? So, unahin muna natin ang money. Ayan, kailangan talaga to natin, di ba? Dapat dahan-dahan lang po ang pagtulog. Ayan. Ayan. So, habang sinusunog nyo po, kailangan binabanggit nyo, kailangan sinasabi nyo, sabihin nyo na makukuha ko to. Hindi yung sasabihin mo, sana po, biyayaan ako. Huwag nyo pong sabihin ang salitang sana. Sabihin nyo po, makukuha ko to. Kiniklaim ko to. Ganon, di ba? Kailangan talaga natin ang health. Ayan. Kailangan po pagtapat nyo po ng ng dahon, kailangan isang beses lang po ganon. Dahil pag ibig sabihin po na mas epektibo at mas madali siyang ma-adjust. Ganon. Ang sunod naman ay negosyo. Ayan, kailangan natin to para mas lumago ang ating negosyo at maging matagumpay ang ating negosyo. Kailangan positibo lang po, walang distraction. Kailangan yung focus mo nandun lang, hindi ka nag-iisip na, ay may utang ako dito, ay nagsaing ako, ay manunood pa ako ng kaninang ginto, di ba mga ganon? So, kailangan po nakafocus kayo, wala kayong mga distraction. Kailangan natin to, abundance. Ayan, kailangan totally po ma-burn out. Pinaka-importante po ay ang kapayapaan. O diba? Nakita nyo? Ganon. Kailangan ganon po. Hindi po yung ginagawa na ginaganon-ganon pa. Hindi. Kailangan one time lang po ang pagganon. Sabihin to, mas epektibo pag ganon po. Itong mga abo po ng dahon ng laurel po ay isasaboy nyo po sa labas mismo ng bahay. So, hindi po sa tapat ng pintuan nyo lang. Dapat nandun kayo mismo sa labas na kung saan may hangin at doon nyo po isaboy. Kung ang inyong bahay naman po ay mayroong second floor or third floor or ilang floor pa yan, ay doon po nyo isaboy. Kailangan isaboy po. Hindi yung nakalatag lang on the floor. Disclaimer lang po, ang ginawa po natin pampaswerte today ay para lang po sa mga naniniwala. Ayan ha. Maaari nyo po itong gawin ngayong mga bagong buwan, ayan, mga new moon or bagong buwan, gawin nyo po ito sa gabi. It's either yung tahimik na, walang mga disturbance, walang nakakakita sa inyo. Gawin nyo po ito dahil kung saan maliwanag ang buwan kung saan pinapaniwalaan, ayon pa sa mga feng shui, ay mabisang ritual na kung saan nakakapag-attract daw ng maraming biyaya. Kung hindi mo ito magawa ngayong new moon, marami pa namang araw na pwede nyo po itong gawin. Anyway, pwede naman kayo magsunog kahit hindi new moon. Gawin nyo po ito tuwing umaga ng Linggo, Martes at Biyernes lang po. Yung tatlong araw po ay talagang epektibo na mabisang pagpaswerte. Lalong-lalo na po ang araw ng Biyernes na kung saan ayon pa sa mga feng shui ay napakalakas ang enerhiya nito. Disclaimer lang po, ang ginawa po nating pampaswerte today ay isang gabay lamang. So hindi po ito nangangahulugan na makukuha at makukuha agad. Kailangan lang po ng sipag at tiyaga. At ang importante po, manalig pa rin po tayo kay God. At lagi natin pagkakatandaan na nasa Diyos ang awa, pero nasa tao pa rin po ang gawa. At ito pa rin po ang iyong lingkod na lagi pong nagsasabi, kayo na po mag-adjust.